Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Senator Lacson, binira ang baho ni Marcoleta. Batikang abogado, kinastigo ang kabalbalan ni Senador Simangot. Nakakahiya. Matapos depensahan ni Marcoleta ang kanyang bitbit na testigo dahil sa issue ng peking notaryo, abay gusto pa ipatawag ni Marcoleta ang abogada sa Senado na nag-deny sa nasabing notaryo. Kaya naman, binira agad ni Senator Lacson si Marcoleta na para bang nililihis ang investigasyon dahil sangkot ang kanyang mga katropa tulad ni Cheese, Jinggoy at Joel. Samantala, batikang abogado, sinampal ng katotohanan ang mga kabalbalan ni Marcoleta, lalo na ang pagdadala ng palpak na witness at ang pagiging protektor nito sa grupong Duterte. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Kailangan isailalim sa full record check at background investigation ang surprise witness na si Orly Regala Gutesa, ang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfiloping Lacson. Sa bigat ng testimonya ng nagpakilalang dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Saldico, marapat lang na suriin din ito ng mabuti. Punto pa ng senador, iniharap ito sa pagdinig ng walang prior notice o paunang pabatid sa komite. Lalo pa anyang lumala ang usapin ng itanggi ng abogadong nakapangalan sa sinumpaang salaysay ni Gutesa na siyang nagnotaryo, pumirma o tumulong sa paghahanda ng dokumento. Pero mga kaibigan, nabisto talaga ni Senator Lacson itong galawan ni Marcoleta. Kaya naman mga kaibigan, marami sa ating mga kababayan ang talagang binatikos ng malala itong si Marcoleta. Isa na nga dito si Professor Cielo Magno. Sabi niya dito, wag ganon Senator Marcoleta, parang sinasabotahe mo itong investigasyon . Sabi nga din mga kaibigan na ating Senador Kiko Pangilinan, abay may surprise witness. Tapos sorpresa din yung notaryo na peke. Kaya naman sinasabi mga kaibigan ng mga kababayan natin na paano tayo maniniwala pa dyan kay Gutesa na dala-dala ni Marcoleta. Kung sa umpisa pa lang, sinungaling. Alam nyo mga kaibigan, to the rescue, itong si Marcoleta. Sinasabi niya, ano naman ngayon kung peke yung notaryo? Basta yung importante, nakapag-take out siya dyan sa Senado. Okay na yun. Tingnan nyo to mga kaibigan. Si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa mga tweet, kahit na walang notaryo yon, Okay. kahit walang notaryo yon, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon . So, kung titingnan mo ngayon, parang yung kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido Yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Kita nyo mga kaibigan, no? Imbis magalit din sana itong si Marcoleta kasi nga harap-harapan din 'di ba, na nagsinungaling sa kanya si Gutesa. Kasi siya mismo yung nagtanong na totoo ba, lihiti mo ba itong notaryo mo? 'Di ba? Ang sagot ni Gutesa, opo, 'di ba? Kaya ang tanong ng mga kababayan natin, bakit nga ba hindi ka nagagalit? O baka naman sa umpisa pa lang alam mo na. Kasi nga sinasabi nila, director ka daw diyan. Ikaw yung scriptwriter ni Gutesa. Kaya naman mga kaibigan, binira at sinampal ng katotohanan ni Attorney Barry Gutierrez at ni Senator Lacson itong mga kabalbalan na pinaggagawa di umano ni Marcoleta. Na obvious na kung hindi siya yung protector, director, nagko-coach pa. Malala at ang matindi mga kaibigan yung sasabihin mamaya ni Senator Lacson, abangan nyo yan. Pero ito muna yung kay Attorney Barry Gutierrez. Ang legal effect ng pag-notarize ay nag-a-attest yung notary public na mayroong special commission galing sa korte na mag-administer ng oaths. Okay, ibig sabihin, yung tao na nag-execute ng dokumento na yan ay sumusumpa. Sinusumpa niya na siya nga yung tao na nakapangalan doon, pirma niya yan, o kaya pipirmahan niya mismo sa harapan ng notaryo, at ina-attest niya yung katotohanan ng mga laman, ng anumang salaysay o anumang dokumento yung nagiging subject sa notary na yun.
So kapag sinabi ng isang notary public na hindi ako ang nag-notarize niyan, hindi ko ginawa yan, pineke yung signature ko, pineke yung aking notarial seal, hindi ako yan. Ibig sabihin, yung buong dokumentong yun ay hindi totoong sinumpaang salaysay. Tama. Kung ninyo yung simula nung pag-present sa kanya ni Senator Marcoleta. Tinanong siya ni Senator Marcoleta, nag-preliminary questions muna eh. 'Di ba? Ikaw ba yung pumirma dito, etc. Yung isang tanong, etong notarization na to, totoo ba ito? Sabi niya, oo. So, ibig sabihin, bukod sa may problema yung pag-notarize, peke yung pirma ng notary public, peke yung seal, parang pwede pang kasuhan o ma-hold Yun. liable para sa perjury itong Dapat nga kasuhan eh. testigo eh. Dahil tinanong siya ni Marcoleta eh. Sabi niya, totoo daw eh. Eh yung pala, hindi eh. Mismo yung notary public ang nag-deny eh. Ngayon, yung laman, well, in-note naman siya. So for the record, pwede namang yung mga sinabi niya doon ay pinangatawanan niya. Pero at the outset, at ito yung gusto kong sabihin, kung mag-present ka na lang ng isang surprise witness, ayusin mo naman. Di ba? Tiyakin mo naman na una, maayos lahat ng dokumento. Hindi naman Oo ito nga eh. simpleng at habit of loss dahil nawala yung ID mo eh. Di ba? Kaya kailangan mo mag-issue ng affidavit. So sige, panotaryo mo kung saan-saan yan. Ipipresent na to sa Senado eh. At inaakusahan mo doon sa dokumentong yon ang mga ibang matataas na opisyal eh. Meron kang buong kwento na nagdala kami ng 46 million sa 48 na mga bag. Multiply pa ni Senator Tulfo kung magkano yun, 2.2 billion yata. Di ba? Tapos, yung napakasimpleng detalye na yung notary public mo, hindi pala totoo yun. Parang palpalya yung ano. Pangalawa, mag-present ka ng ganong witness, tapos, imbes na pasilitain nyo yung witness, uutusan mo, basahin mo na lang yan. Totoo. Pag mali yung nabasa, tatayo ka pa, pupunta ka doon, sabihin mo, teka, nalagpasan mo to, basahin mo to paragraph 20. Sinasabi lagi ni Senator Marcoleta, mahaba ang kanyang karanasan bilang isang practicing lawyer. Subukan niyang gawin sa korte yun. kung hindi siya napagalitan, baka nasigawan siya ng judge. Hindi pwedeng gawin yun. Yung klarong-klaro, direkta niya kino-coach yung witness. Ay, nasabihin mong, sige, nagbabasa na nga eh. Isipin mo na nga, prepared statement eh. Tatayo ka pa para i-coach mo kung ano yung babasahin. Masyado na mga halata yata. Di ba? Yung putong yun. So, sa akin, napasimple lang. Hindi ko sinasabi na lahat ng sinabi ni Orly Gutesa ay pawang kasinungalingan. Pero kung simula pa lang, mga basic na bagay tulad ng maayos na pagsumpa dun sa iyong sinumpaang salaysay at maayos na pag-deliver ng iyong testimonya na hindi ka kailangang i-coach nung mismong taong nagtatanong sa iyo hindi nagawa. Simula pa lang, parang ang laki na kagad ng duda eh. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Barry Gutierrez na talagang kaduda-duda itong daladalang testigo ni Marcoleta. Oo. Kasi nga naman ngayon ang ipinapalabas na naman ng mga dilis at syempre ni Marcoleta din na sinasabi niya na meron pa ring bisa yung mga statement ni Gutesa kasi nga daw nakapag-take out siya sa Senado. Hindi naman po yun yung dito, yung gusto nating tumbukin. Yung kredibilidad ni Gutesa, 'di ba? Kasi umpisa pa lang sinungaling na So, ano pang asahan natin doon sa mga sinabi niya kahit pa nakapag-take out siya diyan sa Senado. Kaya nga sinasabi ni Attorney Barry, dapat pwedeng kasuhan 'di ba? Itong si Gutesa. At hindi ba mga kaibigan, nature na ng lahat ito. Pag ang tao nagsinungaling sa iyo, harap-harapan, nagagalit tayo Pero itong si Marcoleta, mismong siya yung nagtanong kay Gutesa na lehitimo ba yung mga pirma dito sa mga notaryo? Totoo ba lahat ito? 'Di ba? Sabi ni Gutesa, opo. Tapos malaman-laman natin na hindi pala totoo. Pero imbis magalit, abay to the rescue pa talaga. Tapos mga kaibigan, 'di ba nagsalita yung abogada na sinabi niya na hindi siya yung pumirma diyan. Wala siyang kinalaman diyan. Peke 'yan, 'di ba? Kumbaga pineke yung pirma diyan sa notaryo. Mantakin nyo mga kaibigan, itong si Marcoleta gustong ipatawag yung abogada dyan sa Senado. Nabisto agad mga kaibigan ni Senator Lacson itong mga galawan ni Marcoleta na para bang nililihis yung investigasyon. Imbis sanang mag-focus doon sa mga korap na di umano'y senador at mga congressman, abay eto,
may mga pa-delaying tactics na naman itong si Marcoleta. Kaya naman, eto, ang matinding birada ngayon ni Senator Lacson. Sir, may iba lang ako, tungkol lang doon sa last hearing ng Huwebes. Yun po bang prinisinta ni Senator Rolando Marcoleta na witness, yung Orly Gutesa, na-vet muna po ba ito ng komite? O bigla? Wala. Nako. Wala. Natatol. Hindi ko nga alam na bigla si may pipresente. Maski man lang yung bago magsimula hearing, sana natimbrihan man lang ako, Mr. Chair. Maski pabulong lang, meron ako ano mamayang witness. Wala namang problema yun kasi, alam mo, nire-relax ko yung rules. Kung susundin natin talaga yung rules ng komite, nakasaad doon na 3 days before, kailangan meron ng advance copy ng affidavit at meron ng alam na ng mga komite na merong ganong witness na dadalo. Kaya meron kami tinatawag na 3-day notice rule. Ako, nirelax ko na nga yun dahil siyempre, may mga testigo na ayaw naman nilang baka mag-back out tulad si Alcantara, si Bernardo, yung iba pa, di ba? Kung i-advance mo yung kopya kagad sa mga miyembro ng komite ng kanilang affidavit, pwede ma-preempt pwede sila ma-pressure na hindi na sila sumipot. So nirelax ko na yung rules namin tukol doon. So maski yung kay Senator Marcoleta, maski yung ora mismo na ipipresent niya na nagmanifest siya, gagamitin yung kanyang time, yung time slot niya na meron siyang witness. Pinayagan ko na nga Wala naman problema doon. Kaya lang naman nagkaroon ng aberya dahil lumabas yung notaryo at sinasabi niyang hindi ako yung notaryo dyan. Without that, walang problema Kasi yung, maski even sabihin pa ng notaryo na, okay, hindi ako nagnotaryo dyan. As far as yung Blue Ribbon, under oath naman siya nung kanyang sinalaysay lahat yun Kaya sa akin, parang, okay, let's set aside kung hindi man talaga siya na notaryo, pero sumampa naman siya sa Blue Ribbon na pawang katotohanan sasabihin niya, okay na rin yun, pass na rin yun. Kaya lang naman nagkaroon ng problema dahil nga lumabas yun si Atty. Espera. So kung ba, tinanong naman siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba mismo nagpunta sa notaryo? Ikaw na mismo nagpunta at ikaw ang nagpanotaryo? Sumagot siya ng oo Totoo naman na tinanong po talaga yan ni Marcoleta. Eto nga ho yun, Gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo yung ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. Yes, Your Honor. Ito po ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po, totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Yan mga kaibigan, di ba? Yan ang gusto ni Senator Lacson dapat may resibo. Kaya may resibo tayo na sinabi talaga at nagtanong itong si Marcoleta. Ayan. Balik po tayo kay Senator Lacson. So ngayon lumalabas, kung paniwalaan naman natin si Atty. Espera, hindi talaga nagpunta si Gutesa doon. So ang issue rito, kung nagsinungaling ka na pumunta ka sa notaryo at mapapatunayan later on na hindi ka pala nagpunta, kung nagsinungaling ka sa aspeto na yun, sa isa, pwedeng paghinalaan ka, nagsinungaling ka sa lahat. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung pinupunto dito ni Senator Lacson. Hindi na dahil sa mga technicalities na mga batas kung saan dyan magaling si Marcoleta di ba? Kumbaga binubutasan niya lahat-lahat. Hindi po yun. Ang punto dito ay kung gaano ba ka-credible yung dala-dala mong testigo kasi umpisa pa lang sinungaling na. So ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya pa sa mga susunod pa, wala na. Puro kasinungalingan na yan. Hindi na maniniwala ang taong bayan. Pero syempre, pinagpipilitan na naman ngayon ni Senador Marcoleta na merong kredibilidad yung sinasabi niya kasi nga nanumpa daw siya sa Senado. Yung pong sinasabi Yun ang issue. Pinaliwanag yun ang issue. Totoo naman. May transcript Nakita ko yung transcript ng pagtatanong ni Senator Marcoleta. Tinanong siya, ikaw ba mismo ang nagpanotaryo nito? Sabi niya, opo. Kung totoo pala yung keto, hindi ko sinasabing totoo yung kay Atty. Espera. Anyway, napag-alaman ko rin na Jarius na yung executive judge ng isang, halimbawa, City of Manila, kasi Ermita Manila yung address ng law office ni Espera So, may jurisdiction yung kasama sa function ng executive judge ng Manila, RTC, na imbestigahan niya lahat kung mayroong violation
sa mga notarized documents. So para pakialaman pa namin yun, kasi narinig ko yung Ayan na. media statement ni Senator Marcoleta. Gusto niya, ipatawag ko pa yung notaryo. Nako. Malilihis na kami na malilihis. So ipaubayan na namin yon doon sa executive judge ng Manila RTC. Siya na magsagawa kasi nasa poder niya yun eh. Yung Sa amin, notaryo. sa akin hindi masyadong importante na kung totoo sinasabi ng notaryo. Yun lang ang issue lang kung yung falsity in one nga, falsity in all. Yun lang ang issue kay Gutesa. Yun mga kaibigan, bistong bisto itong si Marcoleta. O bakit pa tayo magsasayang ng panahon diyan sa notaryo na yan kung totoo ba man o hindi? Kasi nga ang pinag-uusapan natin dito yung corruption, 'di ba? Doon tayo mag-focus. Kaya nga sinasabi, wag mong ilihis, Marcoleta. Yung investigasyon. Kaya nga sinasabi din ng mga ibang kababayan natin na mukhang sinasabotahe mo eh. 'Di ba? Imbis na mag-focus tayo sa mga corrupt na sa senador, na mga tropa mo, abay eto, may testigo na wala namang kredibilidad, 'di ba? Peke, pero doon naka-focus ngayon si Marcoleta at gusto pang ipatawag. Kaya ang sabi ni Senador Lacson, hindi pwede. Pahiya eh. Kaya naman mga kaibigan, kung totoo na may kredibilidad itong sinasabi na witness ni Marcoleta, o bakit ito? Hindi sumipot itong si Gutesa sa DOJ appointment nila, 'di ba? O bakit? Kasi nga tulad ng sinasabi ni Attorney Francis, may mabubuko. Yun mga kaibigan. At isa pa mga kaibigan, 'di ba? Yung tanong natin, bakit hindi man lang nagagalit? O 'di ba? O talagang uminit yung ulo ni Marcoleta dito sa pagsisinungaling ni Gutesa regarding dyan sa notaryo. Pero hindi. Tapos mga kaibigan, may mga padrama na naman sila ngayon na nawawala daw. Itong si Gutesa. Talagang classic, classic Duterte style. Yung mga ganyang galawan. Tapos sasabihin na naman nagurgur. Yung mga ganyan. Ay, nako talaga, oo. Kaya tama lang mga kaibigan, yung ginagawa ngayon nila Senator Lacson na mag-focus talaga doon sa investigasyon ng mga korupsyon na nangyayari. Lalong-lalo na dito sa mga politiko, ng mga senador, mga congressman. Hindi yung magdadala ng mga testigo na talaga namang basura. Tapos magsisingit na naman ng kung ano-anong issue para lang ilihis yung totoong usapin. Diba mga kaibigan? Kaya naman, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.